Bago ngayong gabi, nag-down sa maraming netizen ang mga program at app ng Meta. Mula sa Facebook at Messenger hanggang sa Instagram, hindi ito nabuksan o na-refresh. Batayan sa iba't ibang ulat at post ng mga netizen sa iba-ibang social media apps gaya ng X. Sa launch page ng Facebook, nakasaad na naka-down ito para sa isang required maintenance. Wala pang inilalabas sa pahayag dito ang Meta. Nakuhanan ng isang netizen ang pagbunot sa mga puno sa Roxas Boulevard sa Maynila na iginit niyang hindi totoong earthballing at ginawa sa 10 oras ng gabi. Nag-iimbestiga na rito ang DENR. May report si Von Aquino. We're expecting that these trees will be earthballed. It's not earthballing. Mabubuhay pa ba yan, ma'am? Ma'am, mabubuhay pa ba yan? Yung isa doon nakahiga. It's not earthballing. It's questionable that we're doing this at night. Kinumpronta ng concerned citizen na si Tay Mesario ang navideohan niyang pagbunot sa mga puno sa Roxas Boulevard, Maynila alas 10:30 kagabi. Tinanong niya kung taga saan ang mga nasa site pero wala raw sumagot. Ayon kay Mesario, kamakailan ay napansin niyang may maliit na grupo ng trabahador na naguhukay sa paligid ng mga puno. Pero kagabi, mas marami ng tao sa site. Well, una sir, it's questionable. Bakit gabi tayo nagpuputol ng ano? Hindi na to earthballing, oh. That's not earthballing. Ma'am, taga saan po tayo, ma'am? Bakit tayo nagfe-face mask bigla? Taga saan po tayo, ma'am? Taga DNR tayo? Ay, taga DNR kayo. Napansin din daw niyang may nakatumba ng puno at kaunti na lang ang natitirang ugat at sanga nito. Dito sa Service Road sa Roxas Boulevard, nakunan yung viral video kagabi kung saan binubunot yung mga puno. Dito yung isa at dito naman ho yung isa. Kung mapapansin ho natin, medyo fresh pa yung pinagbunutan nung puno dahil medyo mamoist pa yung lupa. At kapansin-pansin ho na may naiwang pang mga malalaking ugat ng puno. Binatikos ng grupong Kalikasan People's Network for the Environment ang nangyari. Parang magnanakaw kung kumilos. When you look at the video, makikita mo talaga na tinapyas na yung bahagi ng ugat ng puno. And when you do earthballing, the process is you carefully transfer. It means including the roots and some soil. Sa earthballing, ayon sa DNR, nilalagyan ang bubunuting puno ng hormone para mapangalagaan ang mga ugat nito bago hukayin kasama ang mga ugat at ilang lupa. Meron ding earthballing equipment na ginagamit para ligtas na mabunot at malipat ang puno. Gaya nitong ginamit sa isang park sa Puerto Princesa, Palawan. Iniimbestigahan na ng DENR ang navideohang earthballing sa Roxas Boulevard. Hindi binanggit kung para saan ito at sino ang kontraktor. May mga tauhan daw silang ipinadala para mag-inspeksyon. At kung mapatunayan nilang mali at walang pahintulot ang ginawang earthballing, gagawa raw ang DENR ng mga nararapat na hakbang. Sa mga nakalipas na taon ay nabawasan ang tree cover sa Metro Manila na isang malaking concrete jungle. Mahalaga pa man din ang mga puno bilang pananggalang sa matinding init at sikat ng araw at pampalusog ng lupa na maaaring sumipsip ng tubig ulan at baha. Presko rin sa pakiramdam ang mga mapunong lugar na kinakailangan sa gitna ng banta ng matinding epekto ng El Nino. Von Aquino, GMA News. Nagpang-abot ang mga pulis at mga realista sa gitna ng protesta sa Maynila ngayong araw ng kalayaan. Independence Day ngayon! Dapat po! Ikinagalit ng mga realista ang paggamit ng concertina wire na ibinalot sa mga barikada. Tila kabalintunaan daw ito ng araw ng kalayaan. Ayon naman sa Manila Police, para sa seguridad ang barikada. Hindi nakalusot ang mga realista kaya nagprograma na lamang sila sa harap ng barikada. Isang pulis naman ang inispreya ng pintura sa ulo ng dakpi ng lalaking nagbabandalismo umano sa Center Island sa Calao Street. Nakatakbo ang lalaki at hindi naaresto. Iba't ibang grupo din ang nagtipon sa tanggapan naman ng Chinese Embassy sa Makati City. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independence Day celebration sa Luneta. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang epekto ng regionalism o pagkakahati-hati. Nanawagan ng Pangulo, huwag sukuan ng Pilipinas sa gitna ng pagkakawatak
kahirapan, katiwalian at mga krisis. Sa kanyang kauna-unahang pahayag matapos ang pagkalunod ng dalawang student-athlete ng Ateneo sa training sa Dipakulaw, Aurora, nagsorry si Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili. As a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be. I'm so deeply sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. Ayon kay Baldwin, alam daw niyang ipinagkaloob sa kanya ang kapakanan ng mga manlalaro. Pero dahil sa nangyari, alam niyang nabigo siya bilang coach at leader. Ginawa rin daw nila ang makakaya pero hindi na nila naisalba ang dalawang atleta. Humarap din sa isang podcast si Coach Tab. Ipinaliwanag niya kung bakit ngayon lang sila nagsalita kaugnay sa insidente. Sinabi rin niya na ginawa nila ang video para kahit papaano ay makausap ang pamilya ni Baterbonia at Adili. The university, obviously, when this tragedy happened, the university wanted to handle things from the institutional standpoint. It was more than a request. Their determination was that not just me, but all of us involved should refrain from any public pronouncements. But I guess, as the head coach of the team, it's kind of incumbent on me to, stand before the families and speak to them. Bago ang paglutang ngayon ni Coach Tab Baldwin, umaasa ang pamilya ni Blue Eagles rookie Rene Baterbonia na personal siyang makausap. Bumuhos ang pakikiramay sa public viewing kay Baterbonia sa Ateneo de Davao Senior High School. May report si JP Soriano. Isang malungkot na homecoming sa Ateneo de Davao Senior High School. Nakapila ang mga nais masilayan sa huling pagkakataon ang kanilang proud alumnus, si Rene Baterbonia, ang Ateneo Blue Eagles rookie na nalunod sa training sa Aurora. Masakit kasi nawala na yung idol ko. Every time na nag-practice po kami is meron siyang ginasabi sa amin na keep going lang po. Super bait talaga ni Bobet and she's so friendly po. Ang mga kaibigan at tagahanga ni Rene hanga sa kanya tilang sa husay sa laro, kundi pati sa pagmamahal sa pamilya. Maningkamot gid siya tungod siyang tungod siyang kapobre siyang pamilya niya. Kuan gani maningkamot gid siya nga maahon niya yang kuan kay amot luoy paminahon pero kuan gid siya kanang makabilib gid siya nga kuan ba nga athlete kay kanang mo tabang gid siya pamilya. Hanggang sa Linggo, June 14 ang public viewing sa Ateneo de Davao. Saka siya ibabiyahe pa uwi sa kanyang hometown na Talacogon, Agusan del Sur. Bukod kay Rene, nalunod din sa training ang Nigerian student athlete si Divine Adili. Ang dating coach ni Rene sa Ateneo de Davao na inatasan ng pamilyang magsalita para sa kanila. Sinabing umaasa pa rin ang pamilya na harapin sila ng head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Kahit private lang, makausap lang yung family ni Rene. It's the least that he can do sa family na sana mabigyan lang ng clarification lahat. I'm sorry. Sa kanyang video ngayong gabi, walang binanggit si Baldwin kung may plano siyang harapin ang pamilya Baterbonia. Ngunit batid daw niyang higit sa kanya at sa koponan, mas malala ang nararamdaman ngayon ng mga naulila ni na Baterbonia at Adili. There were two families that experienced a loss that was so much greater than ours. Never again would Rene's mother and father and family, never again would Divine's family be able to talk to their son or touch their son.
ang Hermanos Leisure and Farm Resort sa Dipakulaw kung saan sila nag-team building, pansamantalang ipinasara ng LGU. Anila hindi nakasunod ang resort sa ilang mahalagang probisyon ng ordinansang nagsusulong ng kaligtasan sa mga baybayin at katubigan sa Dipakulaw. It's a public beach, yung harapan. Although there are several markers doon na bawal yung maglangoy, was there any effort coming from the local government to prevent yung na sawayin yung mga tao doon, considering that yung weather condition during the time? Ayon sa abogado ng resort, handa sila makipagtulungan sa mga otoridad. May mga hakbang na rin daw sila para maitama at mapabuti ang kanilang pasilidad, operasyon at serbisyo sa mga bisita. Una nang iginiit ng resort na wala silang naging pagkukulang at naipagbigay alam sa Ateneo team ang sitwasyon sa dagat. Ang resort management at lokal na pamahalaan ay kasama sa mga iniimbestigahan at pinapaharap ng PNP-CIDG. Sa Lunes naman, ipinapatawag ng PNP-CIDG ang mga personalidad na kanilang sinumpina, kabilang ang mga manlalaro at coach ng Ateneo sa team building. Mula sa Davao City, JP Soriano, GMA News. Pinalagaan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang proseso ng pag-aresto sa kanya kahapon sa kasong cyber libel. Sabi ni Singson, voluntaryo siyang nagtungo sa korte para agad makapagpiyansa. Pero hindi raw tinanggap ng Quezon City Judge ang kanyang piyansa at iginit pang dapat muna siyang sumailalim sa booking procedure. Nilinaw din niyang hindi siya inaresto sa kanyang tirahan gaya ng sinabi kahapon ng pulisya. Inalmahan din niya ang mabilis sa pagkalat ng kanyang booking photograph. Sa itong tangka na ipahiya siya sa publiko. Bukod sa kawalan ng tirahan, dagdag problema ngayon ng ilang nilindol sa Glan Zarangani ang kakulangan ng malinis na tubig. Yung tubig namin, brown na to po talaga hanggang lumabas na po yung putik na inom na po talaga namin. Wala na po kaming choice. Ayon sa mga residente, marami na sa mga bata ang nagkakadayariya at lagnat. Ubus na rin ng gamot sa health center. Problema rin ng gamot para sa ilang nasugatan noong lumindol. Kaya may ilang tinitiis na lang ang sakit. Ayon sa mayor ng Glan, patuloy ang paghatid nila ng relief packs hanggang sa mga malalayong barangay bagamat problema ang kawalan pa rin ng delivery ng petrolyo para sa mga truck. Sa General Santos City, dobleng pasakit ang baha kasunod ng malakas na pag-ulan. Kaya bukod sa bitak-bitak na lupa, perwisyo rin ang putik. This does not look like this is gonna end well for you guys. Meet Eve Ridley, ang 14-year-old Filipina-British actress na bibida sa superhero film na Supergirl. Gaganap siya bilang si Rudy Marino, isang alien farmhand na makakasama si Supergirl. Sa sit-down interview with GMA News stringer Janet Nepales, sinabi ni Eve na surreal ang pagsusuot ng costume. Best experience din sa kanyang debut film ang stunt training to the actual filming. It was the most fun. I would do it a million times again if I could. Proud din si Eve sa kanyang Filipino roots. My grandma grew up in the Philippines, so my mum is half Filipino. I really want to go to the Philippines someday. What is it about Siargao that made you stay? May pasilip trailer na sa upcoming Kapuso series na Love Siargao, starring Alden Richards at Nadine Lustre. Bawal din ma-in-love. Kilig overload din ang trailer ng romantic drama series ng GMA Public Affairs na You're My Favorite Song. So I just listen to where my heart leads me. Taylor Swift, youngest woman na na-induct sa Songwriters Hall of Fame. Si Taylor din ang tinaguri ang richest female musician in history ng American business magazine na Forbes with 122 billion pesos net worth. Athena Imperial, GMA News. Kinilalang television station of the year ang GMA Network sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Through its commitment to truth, public service, and impactful journalism, GMA Network continues to set the standard for broadcast
excellence in the Philippines. Ang parangal tinanggap ni GMA News Officer in Charge at Vice President for News Programs and Specials, Michelle S. Seva. Aniya, ang parangal ay paalala sa lahat na ang kalayaan sa pamamahayag ay hindi maihihiwalay sa kalayaan ng mga mamamayan. For freedom is sustained not only by those who fought for it, but also by the institutions that help keep it strong. A free and responsible press is one of those institutions. Asahan po ninyo na kami sa GMA News, dito po sa GMA Network, ay mananatiling walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Television Broadcaster of the Year naman ang award-winning Kapuso journalist at State of the Nation anchor na si Atom Araulio. Journalism nowadays is a very difficult job to do. Facts are being challenged, disinformation is everywhere, and public discourse can sometimes be more distracting than illuminating. But our job remains the same, to ask questions, to follow the evidence wherever it leads, and to make sure that the voice of ordinary people aren't drowned out by the noise. Ang Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards ay kumikilala sa mga mamamahayag at media institusyon na itinataguyod ang makatotohanan at responsableng pamamahayag. I hope we will maintain the kind of level, the level of journalism, the truthful reporting that we undertake day in, day out, dahil you more than anyone else know that this is what we need in our country today.